Boss Kin, nahanap na ang iyong anak na babae. Talaga? Nasaan siya? Siya ang head chef ng Xingsheng Restaurant at siya rin ang magiging feature na may-ari ng restaurant. Ito ang mga pastry na ginawa niya. Ito ang lasa. Parehong-pareho sa ginagawa ng kanyang ina. Noong ako'y nasa probinsya pa, bilang isang intellectual youth, laging gutom ako sa lutuin ng kanyang ina. Ngayong pumanaw na ang kanyang ina, gusto kong bumawi ng husto sa aking anak. Congratulations, Boss Chin. Ipagbigay alam, pupuntahan ko mismo ang aking anak. At mag-i-invest ako ng isa 0 milyon sa magiging asawa niya. Oo. Chef Chiao, dumating na ang sopas, tikman mo. Kulang pa sa apoy ang sopas na ito, kailangan pang pakuluan. Kailangan pang pakuluan? 3 oras na itong pinakukulo. At 20 taon na akong chef. Ngayon ko lang nakita ang isang tulad mong mainay. At saka, ang mga bisita ay hindi naman makakapansin kung kunti o marami ang oras. Alam kong hindi napapansin ng mga bisita, pero dito sa Xingsheng, ang importante ay ang init ng pagkain. Dapat tayong maging strikto sa sarili. Ikaw. Ayoko nang magluto. Ikaw na. Anong tingin-tingin? Magtrabaho na kayo. Michen, kamusta? Ang restaurant ko, mas malaki ng 3 beses kaysa 3 taon na ang nakalipas. 20,000 ang kinikita kada buwan. Sa hinaharap, sumama ka na lang sa akin para mag-enjoy. Okay naman, pero ang bagal ng serbisyo. Nag-antay na ang mga bisita ng kalahating oras, wala pa rin pagkain. Sabi ni Xiaowan, dapat may init ang pagkain. Ang mga tao, dahil dito sila pumupunta, kahit mabagal ang serbisyo, hintayin ang mga bisita. Sino nagsabing dahil kay Chiaowan ang mga bisita? Dahil sa Xingsheng Restaurant ito, isang century-old na tatak. Hindi mo alam, ang mabagal na serbisyo ay nangangahulugan ng mabagal na turnover. Mawawalan ang restaurant ng ilang mesa ng bisita sa isang araw. At malaking pera ang mawawala. Ano ang gagawin mo? Gorin Mo akong head chef. Hindi pwede. Ang mga bisita ay dahil sa init ang pagkain ni Xiaowan. Huwag mong kalimutan, ako ang head chef ng daan-daang chain restaurant. Si Chiaowan ay nakakapagdala sa iyo ng 20,000 kada buwan. Ako ay nakakapagdala ng 30,000. Kulang sa apoy ang pagkain na ito. Masyadong maanghang ang pagkain na ito at itong isa ay pwede muna nating. Xiaowan, may dose-dose ng mesa ng bisita sa labas na naghihintay ng pagkain, hindi ka naman nagluluto. Dito ka kumakain ng patago. Tinatry ko lang yung luto nila. Hindi pa nakakakain yung mga bisita. Ikaw na una? May itinatago ka bang ginseng o deer antler sa katawan mo? Huwag kang magsalita ng walang kasihan. Tinuturuan ko yung estudyante ko magluto. Kinuha mo yung pera ng estudyante, tapos sa oras ng trabaho mo itinuturo. Sige, mauna ka na muna. Chiaowan, ang kapal talaga ng mukha mo. Xiaowan, nakakahiya talaga yung ginagawa mo. Simula ngayon, hindi ka na head chef ng Xingsheng. Zaoy, hindi ka nagbibiro. Zinubeng nagbibiro sa'yo? Xiaowan, simulan gayon. Ako na ang head chef ng Xingsheng Restaurant. Tama, ako si Xumichen. Bagong head chef, siya ang head chef ng Dandaang restaurant sa buong bansa at estudyante din ng nanay mo. Zaoy. Si Xumichen noon ay dahil sa pandalaya sa pagluluto, naglagay ng additive sa pagkain. Kaya pinalayas ng nanay mo ang taong ganito. Dapat maging chef. Ako ganito, dapat maging chef. Putangina, tumahimik ka. Kung hindi ka nagsumbong noon sa nanay mo, hindi sana ako pinalayas niya. Hindi ka karapat dapat maging chef. Tumahimik ka, Xiaowan. Kitang-kita naman na maganda ang takbo ng restaurant ko. Pero 1 buwan ka lang nakakapagdala ng 200 ay sa akin. Sabi ni Xumichen, ang sales ng restaurant ko, dapat umaabot ng 300 kada buwan. 300 ni. Kalokohan. Lahat ng gulay na ito ay binibili ko mismo sa probinsya araw-araw ng madaling araw. Para lang makabili ng sariwa at murang gulay. Pati yung karne, direct ang galing sa mga magsasaka. Mas mura ng 5 piso kada kilo kaysa sa palengke. 200 ni na yung pinakamataas, paano magiging 300 ni? Kung hindi mo kaya kumita ng 300K, huwag kang magdadahilan. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano ako kumita ng 300K. Dalhin mo yung gulay. Xumichen, bakit ka gumagamit ng frozen na gulay? May mga bisita pa sa labas, pati mga bata. Papakainin mo sila ng ganito. Walang konsensya. Ito ay pre-made meals. Di Montag ba alam yan? Pre-made meals. Ginagamit mo ang pangalan ng sariwang luto para magbenta ng pre-made meals.
At expired pa, ito ay false advertising. Ang Xingsheng ay laging nagsisilbi ng sariwang luto sa loob ng maraming taon. Hindi na sariwa ang ulam kahapon. Dapat isda ngayon lang pinatay. Ano naman? Hindi naman malalaman ng mga customer. Anong taon pa ba ito? Tsaka. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sariwang sangkap? Kung frozen ang gagamitin mo, kahit papaano, mas mura ng 1/5 ang gastos. Gets MOBA? Paano mo matitipid si Zoe? Ngayon ko lang nalaman na nilustay mo ang pera. Sa mga sangkap na ito, talagang ayaw mo. Akong yumaman, ano? Zaoy, ako ang naglustay ng pera. Dapat sariwa ang sangkap, sariwa at sariwang luto para masarap ang lasa. Ang tagumpay ng Xingsheng sa mga nakaraang taon, ang mga customer ay, dahil sa wok na ito. Tumahimik ka. Pareho lang ang lasa kapag niluto sa kawali. Oh. Paulit-ulit mong binibigyang diin ang personal na pagbili. Baka naman ninanakaw mo ang pera. Wala akong ginawa. Talagang ninanakaw mo ang pera. TSK, Boss Zhao, hindi maganda ang sinasabi mo. May science ang pagbili ng gulay at iba-iba ang presyo. Sa bawat tindahan. Sa isang taon, madaling kumita ng hundreds of thousands. SA kickback. Ganun lang kasimple. Oo nga. Si Chef Chiao, hindi niya hinahayaan. Kaming humawak sa pagbili. Hindi ko kayo pinapabili dahil ako ang bibili. Ng sariwang sangkap, hindi ko isasakripisyo ang pangalan ng Xingsheng. Para sa konting kickback. Nga, hindi mo kami pinapayagang kumita. Ikaw lang ang kumikita. Chiaowan, ang kapal ng mukha mo. Sa mga nakaraang taon, marami ka nang kinuhang pera mula sa Xingsheng. Malinis ang konsensya ko. Sa mga nakaraang taon, hindi ako nagnakaw kahit piso mula sa Xingsheng. Buti pa sa'yo, Xiaowan. Akala ko nagtitiwala ako sa'yo. Pero niloloko mo pala ako. Zaoy. 3 taon na ang nakalilipas. Noong malapit nang magsara ang Xingsheng, ikaw ang lumuhod at nagmakaawa sa akin na maging head chef. Dahil sa utang na loob ko sa tatay mo, kaya ako tumulong sa iyo. Ngayong lumago ang negosyo. Gusto mo na akong itapon. Tumahimik ka. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Dahil sa'yo, nalulugi ako ng 100 ni bawat buwan, 1.2 rin sa isang taon. Hindi pa natin napag-uusapan ang perang iyon. Chef Chiao, tinanong ng mga bisyo kung kailan luto ang sabaw ng manok. Halos 1 oras na, ang bilis nilang mag-follow up. Sabihin mo sa kanila, 10 minuto pa. Anong sabaw ng manok? 1 oras na, 10 minuto pa. Chiaowan, ginagago mo ba ang mga bisita? Tama. Ganito lagi ang utos ni Chef Chiao sa amin. Wala siyang pakialam kung anong iniisip ng mga bisita. Kain kung gusto. Hey! Matagal talaga magluto ng sabaw ng manok kapag mabilis. Tutuyo ang manok, hindi masarap ang sabaw. Kalokohan. 5 lang minuto, luto na ang sabaw ng manok ko. 5 minuto. Ang lakas ng loob mo, baka mabalidila mo. Hindi ka naniniwala? Sige, ipapakita ko sa'yo ngayon. Alisin Montag na. Ang malaking kaldero ng sabaw ng manok, 5 lang minuto, luto na. Siyempre, ganito ang gawain sa mga restaurant sa labas. Mabilis ang serbisyo, mabilis ang turnover, at matsimumang kita. Si Chiaowan lang ang gumagamit pa ng mga lumang pamamaraan kung ano-ano pa ang sinasabi. Zaoy, expire na ito, hindi man lang umabot sa standard ng prepackaged food. Kapag may nangyari sa mga bisita, siguradong magkakagulo, masisira ang pangalan ng Xingsheng. Sumichen, itong ulam na ito. Walang problema, di ba? Relax, ganito ang gawain ko sa mga chain store ko dati. 100 order ng sabaw ng manok bawat araw. 100 chain store, libo-libong order ng sabaw ng manok. Wala pang nakakapansin. Hindi ako mapakali, titingnan ko. Xiaowan. Hindi ka na head chef ngayon. Ibibigay mo na ang susi ng kusina. Sumichen. Ano gawa? Na magdala ng mga basurang ito sa kusina? Gigiba mo ang Xingsheng. Itinuro sa amin ni nanay, dapat sariwang ingredients ang gamitin. Dapat lutuin ng maayos para masarap ang pagkain. Tapos ka na? Huwag mo akong banggitin. Ang matandang yon, hindi ko naman nanay. Ginagamit sa labas. Bakit hindi pwede sa Xingsheng? Ang trademark ng Xingsheng, laging freshly cooked. At ang gamit mo, hindi standard na prepackaged food. Hindi papayag si Zaoy sa kalokohan mo. Maniniwala siya sa akin. Maniniwala sa'yo? Matagal nang hindi ka mahal ni Zaoy.
mabait lang siya sa'yo. Para lang may ligtas ang nalalapit ng pagbagsak ng Tsingsheng. Ang iyong nobyo na si Zoe. Parang nagpropose esayakin. Sa hinaharap, hindi lang ako. Ang head chef ng Tsingsheng Restaurant, kundi magiging ang feature na may-ari ng restaurant. Ikaf na si Xiaowan. Tagasilbi kao na lang. Trader si Zoe sa akin. Zoe, naramdaman ba ng mga customer? Hindi masayang-masaya silang kumain. Ano ba? Sobrang maingat ka. Ganyan din ang mga restaurant. Sa labas, walang customer ang nakakapansin. Kahit ang mga customer ng Tsingsheng, hindi rin makakapansin. Ang ganda. Ang cost ng tinubigang chicken soup ay kalahati lang ng fresh chicken soup. Yayaman na ako. Zoe. Kung hindi nila napansin ngayon, hindi ibig sabihin na hindi nila mapapansin sa susunod. Gusto mong sirain ang 100 taong reputasyon ng Tsingsheng. Putang ina mo, tumahimik ka. Niloloko mo ako ng ilang taon, hindi mo man lang sinabi sa akin. Ang paraan para makatipid at kumita. Zoe. Paano mo nasasabi ang ganyan? Sa mga nakaraang taon, ako ay para sa iyo, para sa Tsingsheng. Ikaw, nag-cheat ka. Kung hindi dahil sa restaurant na ito, hindi ko. Sasang-ayon sa nanay ko na pakasalan ka. Tingnan mo ang itsura mo, ang jologs mo. Paano mo makukumpara si Sumichen? Hindi mo kayang pantayan kahit isang buhok. Ni Michen. CJ. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Sige, sinabi mo yan. Ako ang ayaw sa'yo. Kung susunod ka sa akin, maaari kitang bigyan ng pagkain. Kung hindi, umalis ka. Agad sa Tsingsheng Restaurant. Mahal. Kinyan. Bakit ka nandito? Nakjit si Zhaoyi kay Sumichen. Iniwan ka na. At ginawa pa niyang head chef si Sumichen. Alam mo na pala. Sabi ko na sa iyo noon. Si Zhaoyi ay isang basura. May balak siya sa iyo. Hindi ka niya mahal. 8 taon na tayong magkakilala. Ikaw ang hindi nagtiwala sa akin. Ako ang hindi nakakilala ng tao. Pumunta ka sa aking restaurant. Hindi lang kita kakaking head chef. Higiguan kita. Ng 30% kita. Kinyan. Paumanhin, hindi ako makakatulong sa iyo. Baka mababa ang alok ko? 50% kita. Ano sa tingin mo? Hindi pera ang usapan, tatay ni Zaoy. May utang na loob ako sa nanay ko. Ang restaurant mo. Ang pinakamalaking katunggali ng Tsingsheng. Hindi kita matutulungan. Pero si Zhaoyi, hindi niya pinahalagahan ang iyong mga pagsisika. Siya. Paumanhin. Mauna na ako. Van. Ano man ang mangyari, itatabi ko para sa iyo ang posisyon ng head chef. Hintayin kita. Bilis ang MO. Ito ka pala, Xiaowan. Ang daming trabaho sa kusina. Tapos nagpahinga ka pa. Sa sobrang laki ng sahod mo sa Tsingsheng. Walang hiya ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ang head chef ngayon. Sundin Montag lang ang utos kao. Maghugas ka ng pinggan. Ang kamay ko ay para sa pagluluto lang, hindi sa paghugas. Ako ang head chef, ikaw ang assistant. Sundin Montag lang ang utos kao. Huwag kang magreklamo. Hindi ako pumayag na maging assistant mo. Zoe, tingnan mo itong si Xiaowan. Ang daming customer, nagpahinga pa siya. Pinaghugas ko ng pinggan, sumagot pa. Kung pinapahugas ka ni Xiaowan, sundin mo. Ang dami mong sinasabi. Aalis na ako. Huwag kang magdulot ng gulo. Sino bang chef ang naghuhugas ng pinggan? Ang master ko. Palagi kaming naghahanda ng sangkap. Sobra na ang pagpapalaki sa kanya. Akala Montag ba ang Tsingsheng? Ay templo? Si Zoe lang ang madaling lokohin. Nauto mo siya. Simula ngayon, ang kusina ay pamamahalaan ni Sumichen. Kung hindi mo matatapos ang mga hugasin ngayon, hindi ka makakauwi. Naku, umalis na si Chef Xiao. Paano na ang Tsingsheng? Ang mga customer ay pumupunta dahil kay Chef Chiao at sa kanyang dongpo pork. Zixumachen, expired na ang pre-packaged food. Nagsisinungaling pa. Tapos na ang Tsingsheng.
Nakpapanta ka kay Boss Zhao, kailangan PA rin si Chef Xiao. Akala ko lagi, hindi mabubuhay ang Xing Sheng nang wala siya. Xiaowan, kung gusto mong magtrabaho, magtrabaho ka. Ako, kahit wala ka. Mawawala ba ang restaurant na to? Nandyan naman si Sumichen. Ang Xing Sheng, lalo lang magiging maunlad. Zoe, hindi natin pwedeng hayaan siyang umalis. Sa Xingsheng Restaurant, ang dami niyang kinain na pera. Kailangan niyang isuka yon. Tama si Michen, kung gusto mong umalis, pwede rin. Iwan mo lang ang pera. Hindi ako nagnakaw kahit piso sa Xingsheng. Lahat ng gulay na binili ko nitong mga taon may record. Pwede niyong imbestigahan ng maigi. Paano natin malalaman kung peke ang record mo o may 2 libro? Ang pagre-record, ikaw lang naman ang nagsasabi niyan. Kung hindi kayo naniniwala, tumawag kayo ng pulis para mag-imbestiga. Handa akong makipagtulungan. Kung ayaw mong isuka ang pera, pwede rin. Ibigay mo lang ang receipt ng Dong Puport, papayagan kitang umalis. Hindi ko ibibigay ang receipt. Yan ay minana ko sa aking ina, family receipt, hindi ibinibigay sa iba. Hindi pwede yan, hindi pwede yan. Xiaowan, anong kondisyon ang meron ka para makipagnegosasyon sa akin? Mag-iwan ka ng pera o ibigay mo ang receipt, kung hindi. Hindi ka makakaalis sa Xingsheng. Zoe, wala kang karapatang pigilan ako. Sige, kung gusto mong umalis, pwede rin. Wala akong choice kundi palayasin ang mga estudyante mo. Paalisin ko silang lahat. Xiaowan, kung tama ang alala ko. Ang mga estudyante mo, may kapansanan ang isa, may matanda pa. At may pipi pa, paano kung umalis sila sa Xingqiang Restaurant. sino ang maghahanap sa kanila? Nakakadiri lang silang tingnan. Zoe, hindi mo pwedeng gawin yan, sumama sila sa akin. Papunta sa Xingsheng, sa mga taong yon, hindi sila takot sa hirap. At pagod sa pagtatrabaho para sa'yo, kung palalayasin mo sila. Paano sila mabubuhay? Anong kinalaman ko sa buhay nila? Kung ayaw mong umalis sila, pwede rin ikaw. Maghugas ka na lang ng pinggan, babaan ang sahod mo sa 5,000. CJ, maghugas ako ng pinggan. Kumusta, Tito Zhang, ang lasa ng chicken soup? Pihi ka ng panlasa ni Lao Zhang, kung hindi niya matikman, ibig sabihin. Talagang magaling si Sumichen. Meron talagang lasa. Anong amoy? Amoy na paang mabubungi ka sa sara. Yu Zhang, ikaw talaga ang may refined taste. Tio Zhang, ito yung bagong produkto namin. Ginamit namin yung mga wild mushroom na kakapitas lang kaninang umaga sa bundok. Siyempre masarap talaga. Ah, kaya pala. Ang sarap talaga. Sige Tio Zhang, enjoy ka lang dito. Papadala pa ako ng ibang ulam mula sa kusina. Salamat, salamat. Tara na. Sabihin mo na lang na hindi ka naniniwala sa akin. Pinagdudahan mo kakayahan ko. Ngayon, dapat kampante ka na. Naku baby, huwag ka magalit. Yung bag na gusto mo, pupunta tayo mamaya pagkatapos ng trabaho. Nag-aalala lang ako sa mga prepackaged food na to. Baka masira ang reputasyon ng Xingsheng. Dapat maging maingat tayo. Boss, ang bilis ng serbisyo ngayon, 5 beses mas maraming customer kaysa dati. 5 beses din ang taas ng kita natin. Hala Michen, tama ka talaga. Pag mabilis ang serving time, mabilis din ang table turnover, kaya tumataas ang kita. 6 yaowan na yon, sinungaling talaga. Zuempre naman. Ang cost lang nito. Ilang piso lang na frozen noodles, sinabi ko sa kanila. Handmade raw, tapos binibenta natin ng i-45 per bowl. Gusto pa nila at masarap daw. Baby, ang galing mo talaga. Kung mas maaga kitang nakilala, siguradong yayaman na ako noon pa. Sabi ko na sa'yo, kaya kitang pagyamanin ng 300k month. Hindi ako nagyayabang. Baby, mahal na mahal kita. Naku, Wait, anong klaseng luto to? Sabi freshly cooked. Pero prepackaged food lang pala. Itong isda, gulay, pati yung barbecue, lahat process. Pareho lang ng lasa ng iisa, zero na taki out. Ang mahal-mahal naman. False advertising too. Naktaka na ako Dati, isang chicken soup lang, at least 1 hour on preparation. Ngayon, 10 ulam, less than 10 minutes nandito na lahat. Nilaloko lang tayo. Dahil sa Xingsheng Restaurant na may pangakong live cooking at authentic wokhi, pero ngayon, malinaf na panluloko. Ilabas niyo ang owner NYO. naku, nagkagulo na. May problema talaga sa kinain nila.
Sumichen, ikaw ang may kasalanan nito. Huwag kang magpanik. Tingnan muna natin ang situation. Tara na. Ano pong problema ninyo? Ang kapal ng mukha mo. Nagbabayad kami ng premium price para sa live cooking. Tapos pre-packaged food lang pala. Tapos itatanong mo pa kung ano problema. Naglakbay pa ako na malayo para dito. Para lang sa authentic na lasa. Ang init ng apoy sa pagluto. Hinayaan mo akong lokohin. Grabe naman, may kasama pa akong bata. Kinain namin dito. Ang pagkain sa Xingsheng Restaurant, pangako ay ligtas at sigurado. Pero binigyan mo kami ng frozen na gulay. Sino ang may alam kung gaano katagal na yan? Ang tagal na niyan, ginagawa mo lang kaming tanga. Sumichen, ano ang gagawin natin? Premed na pagkain. Sino ang nagsabi sa inyo na premed ito? Iba ang lasa ng pagkain na ito. Walang amoy ng lutong bahay. Kang hindi pre-made, ano pa? Nga, tingnan mo itong inihaw na isda, malambot ang laman. Kung sariwa ang isda, hindi ganyan ang lasa. Akala mo hindi namin malalasahan? Mga sinungaling. Ito ay frozen na ingredients lang. Ginamit ang sterile freezing technology. Lahat ng kinain ninyo sa labas ng kapital, ganyan lang din. Ang babae mong ito, walang hiya ka. Pilit kang nagdadahilan. Gusto namin ng sariwang pagkain, hindi frozen, niloloko ninyo kami. Ibalik ang pera namin. Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Sumichen, ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon lahat sa labas, sumisigaw na ibalik ang pera. Hindi mo ba sinabi na hindi malalaman kung pre-made ang pagkain? Sila ang masyadong maarte. Ano naman kung premed? Lahat ng kainan sa labas ng kapital, premed ang pagkain. Bakit sila walang problema? Sila lang ang maarte, hindi naman nakamamatay. Sumichen, ang Chinese cuisine ay mailibo-libong taon na. Para gumawa ng masarap na pagkain, mahalaga ang ingredients. Kahit pre-made, dapat sumunod sa standards. Bukod pa, ang Xingsheng ay kilala sa sariwang lutong bahay. Huwag kang masaya, ikaw ba ito? Sinabi mo sa mga bisita na premed ang pagkain natin. Sinaktan mo ako dahil lang sa cute na ito. Sumichen, huwag mong iliko ang usapan ngayon sa labas. Lahat sumisigaw na ibalik ang pera, ano ang gagawin natin? Bigyan mo sila ng pera at palisin mo. Baka hindi talaga sila loyal na customer ng Xingsheng. Mga loyal na customer. Sina Chia Owan ang nagpasimula nito para sirain tayo. Ibalik ang pera. Madaling sabihin, ang dami nila sa labas. Magkano ang mawawala sa akin? Sinabi mo pakikita ako ng 300 eh. Sa sinabi mo, lugi ako ng 300 eh. Ang master ay may kulang internet upang gumamit ng prefabricated gulay para sa kaugalyan. Marami na ang nagagali sa atin. Xingsheng Restaurant, nagloko sa aming mga customers. Zavi-zavi pa ang ingredients. Free, pala. Mahal di hindi naman zavi pa. Frozen noodles na 45 pesos. Ilang piso lang ang halaga. Cool. Sa Xingsheng Restaurant, bukod sa mga customer na sariwa ang pagkatay, ang lahat ay frozen. May problema, boss. Ang mga bisita ngayon na kumakain ay humihingi ng refund at binabara ang ating restaurant. Sumichen, ikaw ang may gawa nito. Sobrang arte nila. Ano naman ang problema sa prepackaged food? Ang mga tao sa kapital ay kumain nito at walang nangyari sa kanila. Boss, hindi na talaga natin pwedeng gamitin ang expired na prepackaged food. Dati, lahat ay nagagandahan sa lutong ni Chef Chiao. Sariwa ang mga sangkap at malasa. Ngayon, pinalitan mo ng frozen. Kumakain ba si Sumichen nito? Ayoko NG prepackaged food. Kahit ang aso ayaw kumain nito. Tingnan mo, hindi rin siya kumakain. Binigay pa sa mga bisita. Hindi ba't ito ay walang konsensya? Wanwan, ako ay tanga dati. Nautunig Sumichen na babaeng ito. Nakikiusap ako, tulungan mo ako ulit. Ang kamay ko ay para lang sa paghugas ng pinggan, hindi sa pagluluto. Sino ang gago ang nagsabi niyan? Ang galing mo sa pagluluto. Nakikiusap ako. Dahil sa akin ama, hindi ko pwedeng hayaan ang Xingsheng na masira sa akin. Bago namatay ang tiyo ko, ipinagkatiwala niya sa akin na alagaan ang Xingsheng Restaurant. May parte rin ako sa Xingsheng, hindi talaga pwedeng masira ito. Pwede, pero isa lang sa amin ni Sumichen ang pwedeng manatili. Xiaowan, ang Sama Montag. Papalisin Montag ako? Aalisin kita. Ay, ang cute mo. Hahampasin kita. Zhao Yi, inapi ako ni Xiaowan. Michen, sasabihin ko sa'yo, ang gulo na ng tindahan. Huwag mo nang dagdagan pa. Xiaowan, nagkamali si Michen. Huwag mo na siyang paalisin. Hayaan mo, ikaw pa rin ang head chef ng Xingsheng Restaurant, siya na lang ang assistant mo. Bakit ako? Kung ayaw mo, pwede kang umalis. Papalisin Montag ako? Bakit ako ang alis? Sa kalagayan ng Xingsheng ngayon, ako lang ang makakapagligtas. Gusto ko alin. Tingnan natin kung papayag si Zhao Yi. Sumichen,
Siya lang ang makakatulong sa Xing Sheng ngayon. Sasabihin ko sa'yo, kung magulo ka pa, hindi kita papatawarin. Wanwan, magluto ka ng ilang putahe. Para kumalma ang mga bisita. Zaoy, tutulungan kita ulit. Para mabayaran ko ang utang na loob ng iyong ama sa aking ina. Wanwan, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Sa susunod, doble ang pagmamahal ko sa'yo. Anong ipinagmamalaki mo, babae? Kapag nakahanap ako ng papalit sa'yo, tiyak na hindi ka na makakapagtrabaho sa industriya ng pagkain. Ganap kang mawawala ng trabaho. Hugasan mo ang mga plato. Xiaowan, ano ba yan? Pinapahugas mo ako ng plato. Ang mga kamay mo, panggunting lang at pangluto ng expired na pagkain. Sa kusina na ito, ano pa ba ang kaya mong gawin bukod sa paghugas ng plato? Huwag kang masyadong mapagmalaki. Ako ang magiging may-ari ng restaurant. Hindi ako maghuhugas ng plato. Zaoy, hindi ako pinakinggan ni Sumichen. Hindi ko kaya ang trabahong ito. Sumichen, maghugas ka na ng plato. Bulag ka ba? Nakikita mo bang tumalsik ang tubig sa mukha ko? Hindi ko sinasadya, ikaw ang naglagay ng sobrang tubig. Kanino ka nagagalit? Sayang lang. Xiaowan, hintayin Montag ako. Hindi ko hahayaang apakan mo ako. Master, ano ang gagawin sa mga frozen at expired na gulay? Tingnan Montag. Lahat ito ay expired na. Hindi alam kung ano ang idinagdag dito. Hindi pwede kainin, itapon mo. Sige, Master. Sandali, Xiaowan. Bakit mo itatapon ang magandang pagkain? Sayang ito. Ako ang may-ari ng Xing Sheng Restaurant. Hindi ko hahayaang. Sino man ang mag-aksaya ng pera ko. Sa kusina ng Xing Sheng, hindi pwede ang frozen na sangkap. Ito ang prinsipyo. Anong prinsipyo? Maganda pa ang sangkap na ito. Hindi naman makakamatay. Sayang lang ito. Kahit hindi makakamatay, ang paggamit ng expired at frozen na sangkap ay labag sa aking konsensya. Saya uli, itapon mo. Oy, oy, oy. Hangga, nandito ako. Hindi ko hahayaang itapon mo ang mga gulay na ito. Ano ba ang pinag-awayan niyo? Zhao Yi. Hindi karapat-dapat si Xiaowan bilang head chef. Maganda pa ang frozen na sangkap na ito, pero gusto niyang itapon. Hindi niya pinahahalagahan ang pera mo. Xiaowan, maganda pa ang mga gulay at karne na ito. Sayang kung itatapon. Zaoy, gusto mo pa bang gumamit ng pre-made na pagkain? Hindi pa ba sapat ang aral na natutunan ninyo ngayon? Nga, ang gusto ng Xing Sheng ay yung may wukhei. Ano naman yung pre-made dishes? Di naman mamamatay pag kinain. Konti-konting halo lang yan sa pagkain ng mga customer. Dahil nila malalasahan. Mas okay na yon kaysa masayang. Tama si Michen. Dahan-dahan lang gamitin. Sayang naman kung lahat itatapon. Zaoy, alam mo ang rules ko. Kung gusto mong maging head chef ako sa kusina ng Xing Sheng, hindi ko talaga papayagan ang mga nakakasamang bagay na to. Kung di para sa customer, gawin na lang staff meal. Basta, wag sayangin. Sige, itong mga expired gulay, gawin na lang staff meal. Ikaw lang ang kakain. Para, di ako kumain. Sige, itapon na. Xiaoli, tapon mo. Sige. Xiaowan, may naisip ka bang paraan? Para mailigtas ang Xing Sheng Restaurant. Wala nang ibang paraan ngayon. Kailangan lang buhayin ulit ang reputasyon. Hindi pwede, ang mahal magpa-rebrand. Pero ngayon, yun na lang talaga ang paraan. Wala kang magagawa. Meron akong paraan. Anong paraan? Sabihin mo. Kilala ko si influencer na si Goy. Pwede natin siyang imbitahin dito para mag-live. Ipapakita natin ang luto ni Xiaowan. Yung may wukhei talaga para mapakita sa live. At babalik agad ang reputasyon natin. Ayos to. Malaking food vlogger si Goy. Milyon-milyon ang followers niya. Kapag nag-live siya, tiyak babalik ang customers ng Xing Sheng. Magandang plano talaga to, mabilis kumalat online. Alam Montag naman kung sino ako. Xiaowan, kailangan ibigay mo ang best mo para maayos ang pangalan ng Xing Sheng. Pwede ka pang maging sikat na chef sa buong bansa. Xiaowan. Ngayon, siguradong sisirain ko ang pangalan mo. Kinyan, anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Kinyan ka talaga.
Nananapak ka pa sa Xingsheng. Magpa-file ako ng complaint sa'yo. Kumain lang ako. Pinalalayas nyo ang customer ng Xingsheng. Hindi nyo ba natatako na i-post ka uulit to online? Zaoy, wag mong sasaktan ang customer. Sige, kumain ka na lang ng maayos. Kung hindi ako magdadalawang isip. Teacher Go, dati sa restaurant namin. May problema sa pre-made dishes. Dahil sa bagong chef namin, hindi niya alam ang prinsipyo ng Xingsheng. Ang paggamit ng sariwang sangkap kaya. Ipapag-apologize siya sa inyong live stream para sa mga bisita. Xiao Van. Ipapag-apologize mo ako sa live stream. Putangina mo. Gusto mong sirain ang reputasyon ko. Ikaw ang gumamit ng pre-made dishes. Ikaw ang nagkamali, dapat ikaw. Ang mag-apologize sa mga bisita. Hindi ako mag-apologize. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang plano Montag, Putangina Montag. Gusto mong sirain ako. Panaginip mo lang yan. Zaoy, ayaw mag-apologize ni Sumichen. Ikaw ang sasalo nito pag-isipan mong mabuti. Sumichen, makinig ka. Tama si Xiaowan, ikaw ang may gawa nito. Dapat kang mag-apologize, kung hindi, wala kang allowance. Siege, mag-apologize ako. Talagang gumastos si Zhaoyi na malaki para sa akin. Lahat ng mga branded na gamit ay binili niya para sa akin. Putangina nitong Xiaowan, pinapag-apologize ako. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin mamaya. Teacher Go, mamaya. Papaglutuin ko si Xiaowan ng ilang putahe para sa'yo. Para matikman mo ang tunay na lutong may wok hei ng Xingsheng Restaurant. Excited na ako. Sayoli, O- ilabas mo. Siege. Xiaoli, ako na ang maghahatid ng pagkain. Chef ka. Ano ginagawa mo sa harap? Nakakaapekto sa imahe ng restaurant. Siege. Xiao Van, ngayon gagawin kitang. Hamak sa harap ng lahat. At tuluyang palalayasin sa culinary world. Guye, ito ang specialty. Ni Chef Xiao, Longpopok, Tikman Montag. Teacher Go, itong dong pupor. Ay heirloom recipe ni Xiaowan, dapat itong orderin ng bawat mesa. Narinig ko na ang dongpo pork ni Xiaowan. Napakasarap, dapat ko itong tikman ng maayos. Mamaya sa live stream. Sa harap ng 100,000 viewers, sumakit ang tiyan ni Goy. Tingnan natin kung paano magpapatuloy si Xiaowan sa culinary world. Talagang napakasarap. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Gu influencer, ano ang nangyari? Mabuti. Ang Xingsheng Restaurant ay gumamit ng maruming sangkap. Para saktan ako, may milyon-milyon akong followers. Ang lakas ng loob ninyong magluto ng ganitong klaseng pagkain. Grabe. Imposible, malinis ang lahat ng pagkain dito sa aming tindahan. Lalo na si Xiaowan, mas stricto pa ang kanyang standards. Kung strikto, bakit sumakit ang tiyan ni Go na influencer? Zhaoyi, Ito ay mismong luto ni Xiaowan. Ikaw, Tikman Montag. palabasin mo si Xiaowan ngayon din. Ano ba? Ano ba? Hirit KPANG, ano ba? Ito ay mismong luto mo. Sumakit ang tiyan ni Go na influencer pagkatapos kumain. Imposibleng hindi malinis lahat ng putahe ay. Ako mismo ang nag-check. Kung ikaw mismo ang nag-check, bakit? Sumakit ang tiyan ni Go na influencer. Pagkatapos kumain ng waiter, sumakit din ang tiyan niya. Ayos ka talaga, Xiaowan. Dahil na rin kay Ate Maishen. Na nagpakiusap ng maayos, kaya ako pumunta sa inyo para mag-live. Tapos ganito ang ipapakain mo sa akin? Impossible. Tiyak na may ibang problema. Ano pa bang problema? Ikaw mismo nagsabi. Na ikaw ang nagluto. Zhaoyi, Tiyak na sinadya ito ni Xiaowan. Gusto niyang ipasara ang Xingsheng natin. Xiaowan, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba na si Teacher Go ay may milyon-milyong followers? Ang hindi malinis mong pagkain na offense si Teacher Go. Papatayin mo ang aming restaurant. Sa tagal ko nang nagluluto, hindi pa to nangyari. Ang ibig mong sabihin, ginawan ka ng masama ni Go na influencer. hey nako. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Milyon-milyon ang followers ko sa live. Boss Zhao, kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon din. Boss Zhao, kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon din.
Si Awan, magsalita ka. Bakit sumakit ang tiyan ni Go na influencer? Pagkatapos kumain ng dongpo pork na luto mo. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ang luto ko. Ay, iyak na walang problema. Nakt adahilan ka lang, Xiaowan. Kailangan mong humingi ng tawad sa harap ng lahat ng nanonood sa live ngayon. Aminin mong may problema sa ingredients mo at humingi ng kapatawaran. Bakit ako hihingi ng tawad sa bagay na hindi ko naman ginawa? Para sa Tsingshan Restaurant, kailangan mong humingi ng tawad. Ito ay problema mo. Eto, bilang paggalang kay Michen. Humingi ka ng tawad sa harap ng mga nanonood sa live. Aminin mong may problema sa luto mo. May problema sa mga sangkap. Walang kinalaman ang Tsingshan Restaurant. Tutulungan ko ang Tsingshan Restaurant na may balik ang pangalan nito. Binigyan ka ng pagkakataon ni Go ang influencer. Kung hindi ka pa rin magsusori, hindi lang Xing Sheng ang masisira. Pati na rin ang reputasyon ng Xiao Family Cuisine. Alam ng lahat na ang buong hapag na ito ay gawa ni Xiaowan. Zhao Yi. Ilang taon kayong magkasama ni Xiaowan. At marami siyang naitulong sa'yo. Paano mo siya mapapahiya ng ganito? Mapahiya. Siya mismo ang nagsabi na huwag gumamit ng hindi sariwang sangkap, ngayon siya ang gumamit. Hindi sariwang sangkap at nasaktan pa ang tiyan ni Go. Dapat siya ang mananagot. Bago pa malinaw ang lahat, pinagbibintangan mo na may problema ang luto ni Xiaowan. Ano ang ibig mong sabihin? Naglagay siya ng gamot sa dongpo pork kanina. Naalala ko na. Kanina, pinapunta ko si Xiaoli para ilabas ang pagkain. Pero pinilit ni Sumichan na tumulong. Siyempre, siya ang may kagagawa nito. Kinyan. Nagkakasabwat kayo ni Xiaowan para siraan ako. Alam ka una. Bago pa kayo ikasal ni Xiaowan, may kabulukan na kayo. Para tulungan siya, pinagbibintangan mo ako. Sumichan, mag-ingat ka sa salita mo. Hindi ako katulad mo. Na naniligaw sa nobyo ng iba. Huwag kang magsinungaling. Sigurado ako. Na matagal na kayong nagkakasama ni Pinyan. Zhao Yi. Magkasabwat ang dalawang ito, matagal na. Niloloko ka niya. Xiaowan, matagal ko nang hinala na may kakaiba sa relasyon mo at Kinyan. Totoo pala. Isa kang babaeng hamak. Malinis ang relasyon namin ni Xiaowan. Kung mayroon man, Vala ka na sana sa eksena, Zhao Yi. Sumichan, huwag mong ilihis ang usapan. Una muna nating linawin kung ano ang ginawa mo. Sa dongpo pork, Ano ba ang ebidensya mo na ako ang may gawa? Wala kang ebidensya? Hulaan Montag kung ano ito. Xiaowan, ngayong araw na ito, gagawin kong masira ang pangalan mo sa harap ng lahat. Lumayas ka sa mundo ng pagluluto. Paano mo nakuha ito? ako ang nagpatawag kay Kinyan. Gusto ko sanang tulungan ni Kinyan ang Xing Sheng. Pero sabi mo, maghanap ng influencer. Nag-alala ako kaya pumunta ako para imbestigahan. Akala ka upi at halaga ikaf. Ang nasa likod ng paninira kay Xiaowan. Zhao Yi, sumunod si Xiaowan SIO. Buong puso niyang ibinigay. Pero para sa isang tulad ni Tsumichen, paulit-ulit mo siyang pinabayaan. Sumichen, Zhao Yi. Wala akong ginawa, sila ang nagsisinungaling sa akin. Sinungaling. Malinaw sa video. Hindi ito peke, nagtulungan kayo ng influencer para sirain ang Xing Sheng. Xiaowan. Kaya pala nung nakita mo akong nagdadala ng pagkain, hindi mo ako pinigilan. Ikaw ang may pakana, gusto mong mabangkrut ang Tsingshan Restaurant. Sumichen, wala ka bang hiya? Malinaw na masama ang loob mo, gusto mo akong sirain. Tumigil ka. Isang malaking influencer ka, naninira ka tapos tatakbo. Kung hindi mo sasabihin ang totoo ngayon, tatawag ako ng pulis. Malamang, masisira ang career mo bilang influencer. Boss Zhao, Zixumaishan. Siya ang nagpakana, siya ang nag-utos na siraan si Xiaowan. Boss Zhao, kung may problema ka, sa kanya ka lumapit. Kuoye. Huwag kang magsinungaling, ikaw ang kumain ng maduming pagkain. Kaya sumakit ang tiyan mo, sinisiraan mo pa ako, pinsan. Tinulungan kita na manira, hindi kita siningil. Tapos babaliktarin mo ako, tigilan mo. Tsumichen, hindi na kita tatakpan. Nakita mo, malinaw na nakasulat dito na babayaran mo ako. Para Ziranzi, Chef Xiao, Chef Xiao. Taos puso akong humihingi ng tawad, pakiusap, patawarin mo ako. Hindi pwedeng masira ang career ko bilang influencer. Goye, bakit ka natatakot sa kanya? Xumaichen, Zalo ka. Malaki ang pinsala mong ginawa, Boss Zhao. Mas mabuti na lumayo ka kay Tsumichen. Sumichen, talagang masama ang ugali mo. Hindi lang ako ang gusto mong sirain, pati ang Xiao Family Cuisine. Ano ba naman yang Xiao Family Cuisine? Para lang SIO yan. tumigil ka at Sumichen dahil sa'yo. Nasira ang Xing Sheng restaurant ko. Zhao Yi. Si Xiaowan ang laging nang api sa akin. Gusto niya akong palisin. Hindi Montag ba zinabing mahal Montag ako? Bakit palagi mong ipinagtatanggol siya?
1-1. Nakikiusap ako sa'yo, tulungan mo ako muli. Hindi kita matutulungan. Ang tanging paraan, maliban kung paalisin ang babaeng ito. Habang nandito ang taong walang konsensya, hindi maliligtas ang Xingsheng. 1-1, tuluyan nang nawasak ang Xingsheng Restaurant. Mai Zhao Yi at Sumai Chen. Ang taong walang konsensya, patuloy ka pa bang mananatili sa Xingsheng Restaurant? Kung hindi, pumunta ka na lang sa aking restaurant. Lahat sa kusina, ikaw ang magdedesisyon. Kinyan. Ako ang nagtayo ng Xingsheng kahit aalis ako. Kailangan ko munang ayusin ang lahat. Chia Owan, naghihintay ako sa iyo. Zhao Yi. Talaga bang para sa babaeng iyon, ako ay iyong paalisin? Ikaw ang nagpabalik sa akin para tulungan ka. Ngayon ako ay iyong paalisin. Ayaw ko rin paalisin ka, ngunit gumamit ka ng expired na prepackaged food. Siguro mo ang aking restaurant at naglagay pa ng droga para makasakit. Paano kita papanatilihin? Si Chia Owan ang unang nanakit sa akin, ang babaeng iyon. Pinapirma niya ako sa harap ng buong bansa. Gusto niyang sirain ang aking reputasyon. Wala na tayong magagawa para sa reputasyon ng Xingsheng Restaurant. Kailangan mong umalis. Sino ang nagsabing walang magagawa? Kaya kung iligtas ang Xingsheng Restaurant at kikita ka pa. Ano pa ang magagawa mo? Ako? Dati akong head chef sa daan-daang chain stores. Marami akong kilalang negosyante, tatawagan ko sila para makakuha tayo ng investment. Investment. Oo, ipapinvest natin sila, ganito. Magpapadala sila ng manager para pamahalaan ang restaurant. Ikaw ay upo na lang at kikita. May ganito palang magandang offer. Oo. Naku, may nag-alok na rin sa akin ng investment dati, pero si Xiaowan ang laging pumipigil sa akin. Sabi niya, kapag may investment, hindi na akin ang restaurant. Kailangan kong ibahagi sa iba. Ayaw niyang kumita ka. Natatakot siyang kapag may pera ka na, iwan mo siya. Ang babaeng yon talagang ayaw niyang umunlad ako. Nichen, kung matutulungan mo akong makakuha ng investment, pakakasalan kita agad, pero kung lokohin mo ako ulit, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Huwag kang mag-alala, siguradong makakakuha ako ng pamumuhunan para sa iyo. Tatawag na ako. Hoy, Boss Liu. Narinig mo na ba ang Yunshi Xingsheng Restaurant? Iyon ang centenary na establishmento. Gusto kitang isama sa pamumuhunan. Xingsheng Restaurant. Sa malakas na update, ang bilis na maluto. Hindi lang magamit na rin na paraan. Gumagamit din na expired na sangka. Araw-araw inaaway sa internet. Iyon ang restaurant. Wala. Mga kasinungalingan lang iyon. Kami ay centenary na establishmento. Ang aming prinsipyo ay, Wey! Oy. Kamusta, Nichen? Nakakuha ka ba ng pamumuhunan? Ako, Tanong ko lang, sino ang may-ari ng Xingsheng Restaurant? Ako, may kailangan ka. Kumusta? Oshaw, ako ang representative NG King Group. SA Yunshi Branch. Ngayon, may napakagandang balita ako para sa inyo. Si Boskin ay gustong mamuhunan sa inyong Xingsheng Restaurant ng 10 milyon. Si Bosky ng Kin Group. Mamumuhunan sa akin. Mismong si Boskin ang nagsabi. Ito ang unang pagkakataon na mamumuhunan siya sa food industry. Ang inyong Xingsheng Restaurant ay tiyak na angat pagkatapos nito. Salamat, Manager Fang, salamat. Sana ay gabayan mo pa ako sa hinaharap, Boss Hao. Alis na muna ako. Nichen, narinig mo ba? Ang pinakamayaman sa Kin Group. Mamumuhunan ng 10 milyon sa akin, 10 milyon. Hindi ko pa nakikita ang ganoong kalaking pera sa buong buhay ko. Ikaw ba ang nag-arrange ng pamumuhunan? Ako ang tumawag kay Boskin. Hahaha, wala akong kakayahang makipag-ugnayan sa pinakamayaman. Pero kung libreng credit, bakit hindi? Mahal, ang galing mo, ang lakas ng koneksyon mo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ituturing kitang hari. Kanina pa, para sa babaeng iyon, gusto mo akong saktan. Maliko, humihingi ako ng tawad. Pasensya na, ngayon na, paalisin mo na ang babaeng yon, ha? Hahaha. Aray. Punyeta ka, Xiaowan, lumaban ka sa akin, ngayon. Siguradong babagsak ka ng malala. Dapat sapat ang lakas ng kamay. Ganito lang ang handmade noodles. Sumichen, bakit mo sinasayang ang pagkain?
Sinasayang ang pagkain, ilang pirasong pansit lang yan, walang halaga. Kahit walang halaga. Kadiri ang pagsasayang ng pagkain, Zaoy. Bakit hindi mo siya pagbawalan? Xiaowan, ano NG Pakunwari Montag duan? Noong itinapon mo ang mga frozen na sangkap ko, bakit hindi mo sinabing pagsasayang ng pagkain yun? Ang mga yun, hindi mo na alam kung gaano katagal naka-freeze. Hindi na dapat kainin. Hindi pwede kainin? Sinabi mo lang yun, hindi pwede kainin? Wala ka lang pakialam sa pera ni Zaoy. Ayaf Montag SA Primade Dishes, die IBA? Sige, sabihin ko sa'yo, simula ngayon, ang aming Xingsheng restaurant. Frozen ingredients lang ang gagamitin. Zaoy, pumayag ka rin sa expired na pre-made dishes. Di ba? Si Awan sa harap ni Michen. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang Xingsheng ay pinaghirapan ng iyong mga ninuno para lang sa babaeng to. Sisiraan mo ang inyong century-old restaurant. Sinong nagsabing sisirain ni Michen ang Xingsheng? Siya ang aking swerte. Kung pananatilihin mo tong walang konsensya, aalis na ko. Teka, Xiaowan, kung ngayon ay luluhod ka, at magmamakaawa, baka bigyan pa kita ng makakain. Ipapa Blacklist Kita SA Buong Culinary Industry. Ano nang kapangyarihan mo para i-blacklist ako? Meron akong kapangyarihan, at sasabihin ko sa'yo. Close ako sa boss ng Kin Corporation, si Boss Kin. Para sa akin, nag-invest siya ng 1 milyon sa restaurant natin. Yang 1 milyon na yan, baka sa libingan mo, di mo pa nakikita. Dahil sa relasyon ni na Michen at Boskin. Isang salita lang, ma-blacklist ka sa culinary industry. Nainggit Kano? Close ako kay Boskin. Nag-invest si Boss Kin ng 1 milyon, at ang Xingsheng restaurant ay magiging ang pinakamalaki at pinakasikat na restaurant sa buong bansa. Kung ngayon kaluluhod at magmamakaawa, may pag-asa ka pa. Si Boskin para kay Xumichen. Nag-invest ng 1 milyon sa Xingsheng. Pero alam ba niya na si Xumichen ay gumagamit ng expired na pre-made dishes para lokohin ang customers? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo. Anong problema sa expired na gulay? Si Boskin, negosyante rin siya. Ang importante ay kumita. Ang pre-made dishes ay pinakamurang option. Ang expired na gulay ang pinakamalaking kita. Negosyante siya, gagamitin niya yan. Si Michen, isa lang siyang cook. Ang babaeng amoy usok, ano ba alam niya sa negosyo? Hindi ko alam kung ano ang negosyo. Pero kung si Boskin ay katulad ninyo, na para sa negosyo ay walang pakialam sa buhay ng tao, hindi rin siya mabuting tao. Si Awan, hinahamon mo ba si Boskin? Gusto mong mamatay? Totoo ang sinasabi ko. Isang negosyanteng walang konsensya, pera lang ang iniisip. Kahit sino pwedeng magalit sa kanya. Ayaw mo na bang magtrabaho sa Xingsheng restaurant? Malinaw na ang sinabi ko dati. Hindi na ako magtatrabaho sa Xingsheng. Xiaowan. Kung alis ka. Papalisin ko silang dalawa. At si Master Chu ang magiging supervisor. Talaga? Sisikapin kong magtrabaho ng maayos. Dadalhin ko ang mga tao ko. Kung hindi ako tatanggapin sa Xingsheng, may ibang lugar na tatanggap sa akin. Ha? Bakit ka nagmamadaling umalis? Gusto mong pumunta sa restaurant ni Kinyan, no? Ay, putang ina mong babae ka. Palagay ko matagal mo nang kinakausap si Kinyan. Gusto mong sirain ang restaurant ko, no? Malinis ang relasyon namin ni Kinyan, huwag kang magsalita ng walang basihan. Kung talagang malinis, bakit ka nagmamadaling umalis? Nagmamadali kang pumunta sa restaurant ni Kinyan. Talagang matagal mo nang kinakausap yon, sinasadya mong kasabwat ang putang inang yon. Gusto mong sirain ang restaurant ko, no? Si Xumichen ang may kasalanan. Siya ang gumamit ng expired na prepackaged food para sirain ang Xingsheng. Tapos ako pa ang may kasalanan? Xiaowan, alam mong may problema ang prepackaged food. Bakit hindi mo kami pinigilan noon? Ngayon may problema ang restaurant. Ito ang scam mo kasama si Kinyan. Grabe ka, hindi ka na makatwiran. Hindi ba't sinabi ko sa iyo at kay Saoy dati? Ang Xingsheng ay dapat fresh ang lutong pagkain. Kayong dalawa ang pumili na gumamit ng expired na prepackaged food para makatipid. Kaya hindi mo kami pinigilan ng husto. Kaya. Ang pinsala sa restaurant, dapat mong bayaran 1 milyon. Xumichen, nawawala na ba ang isip mo? Ikaw ang nagkamali, tapos ako ang magbabayad. Bayaran mo ang 1 milyon, kung hindi, isasakdal ka namin. Isakdal mo ako. Hindi ako magbibigay ng kahit piso sa iyo. Ikaf. Boss Zhao, ano pang ginagawa mo riyan? Malapit nang dumating si Boss Kin, ang pinakamayaman. Siya mismo ang magpipikirma sa iyo ng kontrata. Dumating na si Boskin. Michen, bilis, pumima ka na ng kontrata kay Boskin. Para makuha ang 10 milyon. Sige, mauna ka na, susunod ako agad. Tara na. Xiaowan, hindi pa tapos yung usapin sa bayad. Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayon, huwag kang alis. 5 milyon. Pambili ko na yan ng magandang kotse. Kailangang izuka ni Xiaowan yan. Magkita na lang tayo sa korte.
Xiao Wan. Mukhang mahal ang pulseras na yan ah. Sasabihin mo pang hindi ka nagnakaw sa restaurant, itong pulseras. Pera ng restaurant ang pambili niyan sigurado. Ang pera ng restaurant, pera ko yan. Bakit ang hina ng negosyo ng Shengxing Restaurant? Dapat, dahil minana ng anak ko ang pagluluto ng nanay niya. Dapat punong-puno ang Shengxing Restaurant. May nangyari kasi kamakailan sa Shengxing Restaurant. Dati, ang galing nila sa paggawa ng mainit-init na pagkain. Pero nitong huli, gumamit sila ng sirang frozen na gulay. Nahayag na nandaya sila sa mga customer. Kaya nasira ang pangalan ng restaurant. Imposibleng gumamit ng frozen na gulay ang anak ko. Napakaingat ng nanay niya sa pagpili ng sangka. Ngayon, maraming restaurant, gusto mura lang gastos. Kaya gumagamit ng pre-made na pagkain. Pero ang Shengxing Restaurant, nandaya ng customer. Hindi pwedeng mandaya ang anak ko. Teka muna. Mamaya, huwag mo muna sabihin na ako ang tatay niya. Kung maganda ang ugali niya. Mamuhunan ako ng 10 milyon sa Shengxing Restaurant. Kung pangit ang ugali, kailangan ko siyang turuan. Sie Boskin, Yan. Boskin, narito na po kayo. Yung plano niyong mamuhunan ng 10 milyon sa Shengxing Restaurant. Nasabi ka o na po kay Boss Zhao. Ito po si Boss Zhao. Boss Jean. Tuloy po kayo, upo po kayo. Bisitahin po ni Boss Ken ang Shengxing Restaurant para mamuhunan. Dahil sa chef ng restaurant. Sino po ang chef ng Shengxing Restaurant? Michen, talagang para sa'yo si Boskin. Ikaw na ang bahala para makuha ang 10 milyon. Siya ang head chef ng restaurant namin. Boskin, may probleme ba? Hindi siya kamukha ng nanay niya. Talagang hindi magkamukha. Baka nagbago na ang itsura niya. Tignan natin. Boskin, ako ang head chef ng Sheng Restaurant. Anak, nasaan ang magulang mo? Patay na ang magulang ko. Bakit niyo po tinatanong? Wala lang, ayaw kasing banggitin ni Xiao Juan. Sa anak ko nabuhay pa ako. Sinabi niyang patay na ako. Galit pa rin siya sa akin. Boss Zhao. Ang aming Boss Ken ay pumunta sa Yon City para mamuhunan sa inyong Tsingsheng Restaurant. Malaking issue online ang paggamit ng expired na pre-made dishes. Boss Wen, handy nice poem. Ang pre-made dishes na yon ay gawa ng isa naming chef. Sie Xiao Wan. Pinigilan ko na siya. Noon, SCY siya ng kalaban. Napakasama ng babaeng yon. Naiinggit sa aming henerasyong minana ng Michen. Kaya ginawa niya ang mga kasuklam-suklam na bagay na ito. Tinanggal ko na siya. Ganon ba? Gumamit ng expired na gulay? Napakasama naman nun. Nilos ot PASIO? Ipapa-blacklist ka o Zia? Boskin, napakatino niyo po. Ang ganyang tao ay hindi nakarapat-dapat sa industriya ng pagluluto. Narito siya. Nagdadala lang ng kahihiyan. Hindi ba't si Natsumichen at ang boss? Ang gustong gumamit ng expired na frozen gulay. Bakit isinizi kay Chef Xiao? Kawawa naman si Chef Xiao. Tigilan na yan. Hindi natin kaya ang boss ngayon. Malas na lang talaga ni Chef Xiao. Anak, marunong ka bang magluto ng dongpo pork? Dongpa pork? Opo, specialty yan ing head chef ing Xing Shang Restaurant. Dongpo pork. Bilisan Montag, lutuan Montag ako ng dongpo pork. Matagal ko nang gusto yan, ilang taon na. Chef Xu, nakasal alay sa dongpo pork na ito. Ang 1 milyong piso na investment ng King Group. Pagbutihin mo. Michen, ipakita mo na ang iyong galing. Magluto ka na ng dongpo pork. Hindi ka marunong magluto ng dongpo pork? Ako. Michen, si Boskin. Ay para lang sa dongpo pork na to, huwag mong pabayaan si Boskin. Tara na. Pupunta na ako. Boskin, tikman niyo po mamaya ang dongpo pork. Alam ko, si MS Chu ang taong hinahanap mo. Pumanaw na ang kanyang ina. Ang recipe ng dongpo pork ay minana pa sa kanilang angkan. Siyang tunay, siya lang ang tagapagmana. Boss Zhao, ang dongpo pork na ito ay may kinalaman sa King Group. Ang 10 milyong puhunan ay makakaapekto rin sa King Group. Kung sasabog ang lahat dahil sa iyo. Huwag mong sisihin si Lao Fangkong. Hindi ka na makakapamuhay sa Cloud City. Huwag kang mag-alala, Manager Fang. Espesyalidad ni Michen ang dongpo pork.
Disipulo naman si Michen ang tagapagmana ng Xiao family. Isang dongpo pork lang kayang-kaya niyang gawin. Gusto ni Kinhe ng dongpo pork. Sabi niya, ilang taon na niyang hinahanap ang lasa. Dahil kay Xiaowan siya namuhunan. Hindi pwede, si Xiaowan na ito. Talagang may kakayahan. Hindi ko sila pwedeng magkita. Pero hindi ko alam kung paano gumawa ng dongpo pork. Sumichen, ano ba? Dumating ang pinakamayaman, ayaw mo nang pakainin ng pre-made food. Hindi ka takot na makapatay ng iba, takot ka lang sa pinakamayaman? Xiaowan, ano bang pinagsasabi mo? Kailan ba ako nakapatay ng tao? Kung patuloy mong gagamitin ang expired na pre-made food, sa huli ay may mamamatay at masisira ang pangalan mo. Makakarma ka. Sinusumpa Montag ako? Ito ang aking pulseras. Anong pulseras mo? Akin, yan. Sumichen, akin yan. Ibalik mo sa akin. Xiaowan, ang dami mong ninakaw sa restaurant. Siguradong pera ng restaurant ang ginamit mo para bilhin yan. Pero ako ang magiging may-ari ng restaurant, kaya akin to. Akin to. Sumichen, ang kapal na mukha mo. Matagal nang suot ng guro ko ang pulseras na yan. Ninakaw mo at ipinagmamalaki mo ba? Hayop ka, sinisigawan mo ako. Sumichen, huling-huli na to. Hindi ako nagnakaw ng kahit piso sa Xingsheng. Pwede mo akong ireklamo. O kaya tumawag ng pulis, pero ibalik mo ang pulseras. Sabi mo hindi ka nagnakaw, edi hindi? Ako naman, sabi ko nagnakaw ka. Ayokong makipagtalo sa iyo. Hindi ko ibibigay, pera ng Xingsheng ang ginamit, kaya akin to. Pamana sa akin ng nanay ko to. Sinon galing. Sabi Montag SAyo, EDISAyo? Siguradong. Pera ng Xingsheng ang ginamit, kaya akin to. Hindi ko ibibigay. Chef Xu. Hanabi ang tupok? Sinusaw ang pa. Bilis SAyo. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Matagal talaga maluto ang dongpo pork. Paghintayin muna natin si Boskin. Siege. Xiaowan. Tulungan mo akong magluto ng dongpo pork. Mahilig kasi si Boskin. SA Dongpo Pork. At sakto, expert ka sa pagluto nito. Ninakaw mo ang bracelet ko, tapos hihingi ka pa ng tulong sa akin. Tulungan mo ako, ibabalik ko ang bracelet mo. Hindi mo ba sinabi? Naregalo sa'yo ng nanay mo yon? Mahalaga yun SAyo. Di IBA? Ayaw mo bang mabawi yon? Gusto ni Sumichen na tulungan ko siya magluto. Ng dongpo pork para makasaya si Boskin. Para makuha nila ni Zaoyang. Kasi yung kulang lasing pork. Pero matuloy ang investment ko. Si Zaoyang at Sumichen dahil sa pera. Mas marami pa silang maluloko. Xiaowan, wala akong oras. Para sayangin sa'yo. Tulungan mo ako ngayon sa dongpo pork. Ibabalik ko ang bracelet mo. Kung hindi. Itatapon ko to sa kanal. Huwag. Tutulungan kita. Sana noon PA, yan ang Sago Montag. Sayang sa oras. Maghiwa ka ng maayos. Nasa akin ang bracelet. Ano ba ang sarap SA Dongpo Pork? Ilang taon na ring hinahanap ni Kinhe yon. Handa na ang dongpo pork. Mabango naman. Dadalhin ko kay Boskin para matikman. Sumichen. Naluto ko na ang dongpo pork. Ibalik mo ang bracelet ko. Huwag kang magmadali. Hintayin natin matikman ni Boskin. Ang Dongpo Pork na, tu. Kapag nagustuhan niya, saka ko ibibigay ang bracelet. Sumichen, ang sama mo. Hindi ko sinabing hindi ko ibabalik. Basta manatili ka lang dito. Huwag kang alis. Kapag natapos na kumain si Boskin, ibabalik ko talaga ang bracelet sa'yo. Ikaw. Hindi ko pwedeng payagang lumabas si Xiaowan. Baka masira ang investment ni Boskin. Boskin, narito na ang dongpo pork. Kailangan talaga ng oras para maging perpekto ang lasa, amoy, at itsura ng dongpo pork. Tama. Dapat piliin ang pinakamagandang parte ng baboy para sa dongpo pork. Kailangan lutuin ng 1 oras at kalahati para maging malambot at hindi mataba. Natutunaw sa bibig. Talagang expert si Boskin sa pagkain. Ang Bango NG Dongpo Pork na 2.
Yan ang tunay na lasa ng specialty ng Tsingsheng Restaurant. Boskin, subukan mo ito. Boskin, ano ang palagay mo, Tak? Ito ang lasa, tulad ng dongpo pork na ginawa niya noon. Eksaktong pareho, masarap. Michen, hindi ko inakala na may ganito kang kakayahan. Mali pala ako sa'yo noon. Siyempre, ang dongpo pork na ginawa ko. Hindi papahuli kay Xiaowan. Huwag kang mag-alala, basta pipirma ka ng kontrata kay Boskin. Bibilhan kita ng malaking bahay at pakakasalan kita. Mabuting bata, ito ang iyong pulseras. Pulseras ko ito. Tama, ito ang pulseras na ibinigay ko sa nanay mo noon. Ano? Pulseras na ibinigay sa nanay ko. Ganyan ang sitwasyon, MS Tsu. Ang Boskin ay narito upang hanapin ang kanyang nawawalang anak na babae. Michen, nung ako'y nasa probinsya, bilang isang intelektual, nakilala ko ang iyong ina. Kaya't ikaw ang naging anak ko, ako ang iyong tunay na ama. Ang dongpo pork na ito ay itinuro niya sa'yo, pati ang iyong pulseras. Ay ibinigay ko rin sa kanya noon, ikaw ang tunay kong anak. Si Xiaowan ang gumawa ng dongpo pork. Pulseras ni Xiaowan ito. Siya pala ang anak ni Boskin, na nawawala, ang putang inang to. Bakit ang swerte niya? Michen ko, bakit hindi mo sinabi agad? Si Boskin ang tatay mo. Ako. Michen, alam kong ikaw at ang iyong ina ay may sama ng loob dahil sa pag-alis ko noon. Pero noon, may mga dahilan din ako. May sakit ang lolo mo. Kailangan kong bumalik sa lungsod. Ito ang aking pagkukulang sa'yo. Babayaran ko ito. Hindi naramdaman ni Michen na may pagkukulang. Michen, magsalita ka na kay Boskin. Ang tagal kang hinanap ni Boskin. Hindi madali. Tapos na ang lahat, hindi ako ang gumawa ng dongpo pork. Hindi akin ang pulseras at pinagbintangan ko pa si Xiaowan. Tiyak na hindi niya ako patatawarin. Okay lang, kung hindi mo pa ako tanggapin ngayon. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Si Zhaoyi ang iyong nobyo. Bibigyan ko siya ng 10 milyon. At bibilhan kita ng malaking bahay. Michen, pasalamatan mo na ang tatay mo. Michen, ang iyong dongpo pork. Nakakaengganyo talaga. Gawa ka pa ng ilang ulam para sa akin. Kaming mag-ama at si Zhaoyi ay kakain ng reunion dinner. Ako pa ang magluluto. Ano, ayaw mong lutuan ang tatay mo? Hindi naman ayaw ni Michen, biglaan lang. Hindi pa niya matanggap ang totoo niyang pagkatao. So Michen, ang tanga mo. Magluto ka lang para kay Boskin. Makukuha mo ang 1 bilya at 10 milyon, bilisan mo. Anak, paborito ko ang mga lutong bahay ng nanay mo. May amoy ng tahanan, hindi kita pinahihirapan. Si Sumichan, prepackaged food lang ang alam ng lutuin. Hindi talaga siya marunong magluto. Itong dongpo pork ay ako ang gumawa. Ako ang hinahanap niyong head chef. Xiaowan, hindi ito ang lugar para sa iyo. Umalis ka na. Sumichan, ginamit mo ang expired na prepackaged food para manakit. Gusto mo pa akong maging kasabwat. Hindi kita tutulungan na manakit ng iba. Putangina mo, huwag kang magsinungaling. Hindi ako gumagawa ng prepackaged food. Ikaw ang gumagawa niyan. Xiao Juan, Xiao Juan ang pangalan ng nanay ko. Kilala ni Boskin ang nanay ko. kamukha mo talaga ang nanay mo noong bata pa siya. Ikaw ang tunay kong anak. Ikaw ba? Ang tatay ko, hanggang sa huling hininga ng nanay ko ay hinanap ka niya. Ako ang tatay mo, ako ang may kasalanan sa kanya. Hindi, Boss Jean. Si Xiaowan ay isang sinungaling. Hindi siya marunong magluto ng dongpo pork. Ako ang gumawa nito. Prepackaged food lang ang alam niyang lutuin. Wala rin siyang bracelet. Sumichan, kinuha mo. Ang bracelet ay ibinigay sa akin ng nanay ko. Pinilit mo akong magluto ng dongpo pork. Ngayon gusto mo pang magpanggap na ako. Hindi ako nagpapanggap. Hindi ka marunong magluto ng dongpo pork. Wala ka ring bracelet. Ako ang gumawa ng dongpo pork na ito. PKK. Boss Jean, ito ay sariling luto ni Xiaowan. Tikman ninyo. Oo. Ito ay heirloom recipe ng nanay mo, na ipasa sa iyo. Ikaw ang tunay kong anak. Boskin, wala siyang bracelet. Hindi rin niya niluto ang sopas na ito. Mula pa sa simula, alam kong hindi ikaw ang anak ko. Kung hindi dahil sa dongpo pork, hindi kita makakamali. At ngayon, naglakas ka pang itakwil ang anak ko. Manager Fang, ipinadala niya ang tao sa presinto. Si Boskin ito. Wanwan, ako'y nabighani ng demonyo. Nadala ako ng putang inang si Michen. Mahal kita. Zaoy.
Nakakadiri ka. Noon, ginamit mo ang utang na loob para pilitin akong manatili sa Xingsheng. At nag-propose ka pa, pero sa huli, tinalikuran mo ako. Nag-cheat ka pa kay Xumichen, ilang beses mo akong pinagtaksilan. Hanggang ngayon, nag-aarte ka pa rin. Hindi ganito, mahal kita. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay ko. Sumpa ko. Hindi na ako magloloko muli. Hindi na kita paniniwalaan. Zhao Yi, habang buhay ako, Zikinhe. Hindi ko hahayaang makapasok ka muli sa industriya ng pagkain. Mabuting bata, katulad mo ang kabaitan ng iyong ina. Bibigyan kita ng puhunan na 10 milyon para makapagtayo ka ng isang restaurant. Nagpuno ng lasa at amoy at may init ang kawali.